Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kim Shelo Guson mula sa Baitang Siyam ng Dama de Noche. Ngayon nga pala, iuulat ko ang Kabanata 33, Malayang Pagkukuro mula sa No Limit Tangere. Magsisimula ako sa buod o sa English ay summary. Ito ay ang buod ng Kabanata 33 na ginawa ko. Ngayon, samahan niyo kong tuklasin ito. Kabanata 33, Malayang Pagkukuro. Si Elias ay dumating ng palihim sa tahanan ni Ibarra. Sa pag-aakala ni Ibarra na isa ito sa kanyang manggagawa, ay ipinapasok niya ito sa kanyang library at sila'y nag-usap tungkol sa mga kalaban ni Ibarra na hindi niya alam. Pinayuhan ni Elias si Ibarra tungkol sa kanyang kaaway na maramit nagkalat at nasabi niya rin ang natuklasan niyang planong pagpatay kay Ibarra. Palihim pa lang sinundan ni Elias ang isang tao na nagbabalak ng masama kay Ibarra. Nakalaunan ay namatay din. Si Ibarra naman ay nanghinayang sa pagkawala ng taong iyon dahil marami pa sana siyang malalaman kung buhay pa iyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Elias dahil alam niyang maliligtas ang taong iyon dahil sa bulag na hukuman ng bayan. Hanggang napag-usapan nila ang Diyos tungkol sa paniniwala rito. Walang alinlangan na sinabi ni Elias na nawawalan na siya ng paniniwala sa Diyos. Kalaunan din ay nagpaalam na si Elias kay Ibarra nang may tapat at pangakong pagkikita kung kinakailangan siya ni Ibarra. At dito na po nagtatapos ang buod ng Kabanata 33. Sana ay naunawaan nyo ng mabuti at may natutunan kayo mula sa buod na ito. Ngayon naman, iuulat ko ang tauhan at tagpuan na nabanggit sa Kabanata 33 o sa buod. Tauhan, Crisostomo Ibarra at Elias. Sino nga ba si Crisostomo Ibarra at Elias sa No Limit Tangere? Crisostomo Ibarra ay isang binatang nag-aral sa Europa. Nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Siya ay kababata at kasintahan ni Maria Clara. Elias ay isang bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito. Tagpuan, tahanan, pinaroroonan ng library kung saan nag-usap si Ibarra at Elias. Library na may laboratorio. Nasa loob ng tahanan ni Ibarra kung saan sila nag-usap ni Elias. Ngayon ang panghuli, ang talasalitaan na nabanggit sa Kabanata 33. Panguna, magsusuplong. Ang proseso ng pagreklamo o pagbigay alam sa kinauukulan at pagdulog ng kaso laban sa isang tao. Pangalawa, pinag-uusig, pinagbabawalan, pinaghihigpitan, pinaghahanap, at pinapahirapan. Pangatlo, inaalagata, nag-iingat o iniingatan. Pang-apat sa talasalitaan, library. Ito ay aklatan, isang silid o gusaling may koleksyon ng mga aklat. Pang-lima, laboratorio. Isang pasilidad na kung saan ang mga siyentipiko o teknolohikal na pananaliksik, mga eksperimento at pagsusukat ay maaaring gawin. Pagdulog, paraan o estratehiya ng paglapit, pakikitungo o pagtugon sa tao, problema, sitwasyon, hamon o gawain. Pang-pito, udyok. Sulsol, bulong, sinasabi ng sarili o pangyayari sa isang tao para magpasya sa isang gagawin. Sumasalagimsim, ipinapakita, pagsagi sa isip, inilalarawan. Pang-siyam, gurlis o latay, marka, bakas sa balat na dulot ng paghampas, pagpalo o matinding pagkakatama na nagdudulot ng pinsala.
Pang-10 sa talasalitaan, iniumang, itinututok o tinutok. Pang-11, pagkakasumangan, pagkabihag o pagkakabihag. At ang panghuli sa ating talasalitaan, sansinukoban. Ang sansinukob o universo ay kabuuan ng pag-iral kabilang ang mga planeta, mga bituin, mga galaksiya, mga nilalaman ng intergalaktikang kalawakan at lahat ng material at enerhiya. At dito na po nagtatapos ang aking ulat o reporting tungkol sa Kabanata 33, Malayang Pagkukuro ng Noli Me Tangere. Naway may natutunan po kayo at naunawaan. Maraming salamat po. Magkita tayo muli sa susunod.